Back na nga tayo sa ginagawa natin mga be. Ayan nga, tinignan ko na nga ito, sinalang ko kanina and okay naman na siya. Ito nga pala yung gulaman na sinalang ko kanina na kailangan ko din bantayan kasi nga medyo pumalpak din ako dyan. So need ko na naman ng mother ng help. So si mama na nga naghahalo niyan kasi nga pumalpak ako, nagbuo-buo yung gelatin. So ngayon, siya na yung maghahalo. Wag kayo, tinatalakan pa ako niyan nung ginagawa yan kasi palpak ako. Hindi ko kasi nahalo ng maayos o na-dissolve ng maayos yung gelatin powder kanina. Nagbuo-buo. So ngayon, si mama na nag-aasikaso niyan. Patunay na hindi pa ako pwede mag-asawa at kailangan ko pa talaga mag-aral. Charis lang. So, ito na nga yung finishing product ng aming gelatin. Hindi ko na nga pala napakita sa inyo kung paano kayong binuhos kanina kasi yan, nalobat na naman ako. So, ayan na nga guys. Nang tumigas na nga yung gelatin na yan, ayan, pinaghati-hatian na ni mama. Kasi nga, nandun pa ako sa kusina, iniintindi ko yung gulaman kasi nga isasalang ko ulit. So, siya yung naghati-hati niyan at hindi ko din alam kung paano maghati-hati niyan. As in, siya nakakalam kasi siya naman nagsabi na ganyan na mga charot lang. Kasi may ginagawa ko dyan at saka yung ate ko ay nasa kwarto. So, siya na naghati-hati niya. Unahin na rin pala ni mama yung second batch na yan. Second batch? Yung pangalawa namin ginawa. And then pinagsama-sama naman niya yung dalawang gulaman kasi nga lalagyan ulit namin yan ng gulaman. Nagkulang kasi kami, kaya ngayon magagawa ulit kami. So, dahil nga wala kaming mabilhan ng dilaw, sabi ko, okay na rin yung green na lang daw. Di yun na lang green. Para naman iba-ibang colors. Ay, sana all. So, ayan naman, initindi ko naman tong gulaman na hindi namin naluto ng maayos kanina. So, isinalin ko lang ulit siya dun sa pinaglutuan namin kanina ng gulaman. Gamit na gamit kabe. Tapos, inilagay ko sa isa't isa. So, sinala ko na lang kasi nga, pag hindi ko sinala, sticky-sticky. Ang lagkit niya sa kamay. So, yan, ginamitan ko na ng pangsaglop, pagsaklop. Basta yung pangkuha. And then, sinalinan ko ulit sila ng bagong tubig. Kasi nga, sama naman kung gagamitin mo yung tinubig mo kanina. So, kailangan mong ayusin yan. Para maluto, be. So, sinalang ko na rin. Tapos, hinalo-halo ko na. Kasi nga, magdidikit nga ulit sila kapag hindi ko hinalo. At kailangan ko na rin talagang tama yan dahil nga makukurot na ako ng mama ko. Gabi na nga din ay naluto na rin yung green na gulaman namin. Kaya ayan, sinet aside. Inayos ko na yung mga lalagyan na. Ayan yung pinaglagyan na kanina ng dilaw. Hindi ko na hinugasan kasi ginilagyan naman din naman yan ng gel ace. Okay na yan. So, nilagay ko nga lang pala dyan yung green. So, kaunti lang yung green pero dinalo ko para marami yung gawain. No? Diba? Work smarter, not harder. At sa pagsalin ko nga nitong mga green na to, gumawa pa rin ako ng kapalpakan. Ayan o, diba? Binuhos ko. Tapos pinatong ko dyan. O, diba? Talino mo ate ko. Buti na lang hindi naman niya nabubunan lahat. Kaunti lang. Tapos okay na yan. O, nilagay ko na siya sa pantay. Tapos pinalamig ko lang and then kinat na namin. At nang matapos na nga kami, si mama, inilagay naman itong sago dito sa kulay dilaw na gulaman para magsama-sama na at maihalo na. At hinalo-halo na ngayon ni mama dyan. Tapos isunod naman namin tong green na gulaman para lagyan naman ng gatas. So, ay di wow. Ay hinalo-halo nga din namin yan dahil nga napuno yung aming lalagyan. Ayan, nilipat naman namin sa kabila yung kaunting gulaman para hindi naman magkapawan kapag nilagyan na ng gatas. So, ayan, nilagyan naman namin ito ng gatas. Ito nga pala yung mango condense para lasang mango. Bibili nga sana talaga kami ng mangga kaso lang ang presyo naman talaga ay napakamahal. So, for the condensed mango na lang muna ang ating budget. Next year na lang tayo magmangga o kaya pag birthday yan. Ganun na. Ewan ko na lang kung may pera man lang pambili. At nang mahati na nga namin na, ayan o, nilagay na namin yung mga condensed. So, tatlo nga pala yan. Tapos, dalawang Alaska evaporated. Ewan ko na lang sa inyo kung anong brand ang gagawin nyo kapag gumawa kayo. Pero yun yung ginamit namin. So, nilagay na nga din namin tong gatas para naman matapos na. And of course, tagayat din kami ng cheese. Hindi yan magiging dessert pag wala yung cheese. Bagong kasabihan, okay lang na walang buko salad sa mga handaang ganito. Basta pag sa dessert, dapat laging may cheese. O, diba? Yun naman tagad lagi nagpapasarap. Napakauwi mo ate ko. Nang makat na nga namin lahat yung cheese, ayan, nilagay na namin dyan sa lagayan para naman maipalamig na at talagang malagkit ng aking kamay. Kailangan ng ginaw. Kaya na pa kami nagagawa niyan. At saka pagod na rin ako. Pa-full storage na ako, be. So, nung matapos na nga namin gawin lahat, ayun na, sumandok na si mama. Huling-huli sa kamerang pangit mo ate. Tapos, titikman daw nila. O, diba? Sarap daw. E din, nilagay na namin dyan sa freezer kasi nga, paubos na. Hindi pa napapalamig. Paubos na. Nakakailang sandok na. Hindi lang nakabidyo pero kitang-kita. So, yun lang po. Thank you for watching. Happy New Year!